There's no change in order at that time, ma'am. So the mission is still the same, bring the president to The Hague. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement, ating military. Sinabi ko na I will protect you. I will. Ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. I say to you, I will continue to serve my country. And so be it. Kung ganun ang destiny ko. And I think we can put that to rest already na walang medical emergency because the president himself, before he landed on the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate natin, pasyente nagsasabi noon ng doktor ko. Na nasubstantiate, personal choice, by the way. nasubstantiate Hindi natin, yung, ma'am, army doctor. nawala nga talagang medical emergency. And Balik you have the tayo kay hindsight Attorney Delgra. of a 2020 vision, 2020. Okay lang yung collateral damage, yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumuko si PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung ngayon, kung may mga taong gusto magreklamo at ireklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am. Yes, Attorney Delgra, did you think you were going to be the next to be arrested? Ang sinabi Yes, ninyo Madam kasi Chair. ang sinabi ni General Torre nung nakaraang hearing, nung first hearing, you are going to arrest Attorney Delgra. Tama po? After I arrested A.S. Mijaldea, ma'am, when I came back to the room, I told him, you're the next. So he stepped out and then left PRRD and PRRD said, let's go. Tinakot mo na, bakit hindi mo inaresto si Attorney Delgra? He already stopped preventing me from doing my job. So umalis na siya. How was There's no he need for me. preventing you? Hindi namin makita sa video, Attorney Delgra. You stopped preventing him. What exactly were you doing that prevented him? Perhaps if I may recall, just a few minutes before that, Madam Chair, sinabi ni General Torre na inaresto niya na si E.S. Mijaldea at ako na yung susunod. Sa totoo lang, pagkatapos niya, and then eventually, 5 minutes thereafter, sumunod na si former President. And which is not true. Kasi pagkatapos nung umalis na si E.S. Mijaldea, nagbanta pa si General Torre na hihilain ko yan. I was still there beside the President. And actually, I did not left the side of the President. I was pulled out by one of the PNP personnel away from the President. And that's shortly thereafter, few seconds thereafter, they were able to secure the body of the former President. Andun na, maraming mga PNP na who surrounded the former president. And that was when I realized that they were able to secure the former president. And I realized
then that he would now be brought to The Hague, as what General Torre has been telling us throughout the day that he will do it. So, obstruction of justice ang sinasabi ninyo tungkol kay Attorney Delgra at kay E.S. Medialdea, pero hindi na inaresto si Attorney Delgra. Tama po ba? Kasi sumakay na si PRRD sa eroplano. Yes, ma'am. Kung tutuusin, hindi na kailangan magbuhat ng kamay, magkaladkad, hilain. Kasi sumama naman pala eh. After they were after I made it very, very clear that the escalation of yung aking pag-i-insist na sumunod sila sa aking sinasabi na sumakay si Presidente sa eroplano ay talagang nakita nilang desidido at determinado tayo doon. So, in Disidido fairness kayo naman, hanggang sa nananakot kayo, nagbabanta kayo, nanghihila na kayo, physical na yung hawak ninyo. for whatever it's worth, ma'am, wala namang umabot. Hindi, and I would like to give credit to Attorney Delgra and to the former president na hindi na umabot sa ganong level sapagkat sila naman ay sumunod na, si former president ay sumunod na at sumakay sa eroplano after all those things happened. Pero napakaliwanag sa ating revised penal code, sa obstruction of justice, napakaliwanag rin sa manual ng PNP na dapat walang force, violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will of the arrested person. So, bawal pa rin yun, di ba, sa manual ninyo? Bawal talaga yung paggagamit ng dahas, pananakot, pambabanta. Bawal yun eh. Ma'am, the word there is reasonable force. Ang bottom line ng context ng lahat ng yan ay reasonable force. Kaya nga, Was it reasonable given that Attorney Delgra was just sitting there and saying that Article 59 should apply? Bawal ba magsalita? tapos na yung panahon na yun, ma'am, ng pagkipag-argumento. Sinabi ko rin sa kanila dyan, ma'am, kung hindi nila sinabi dyan sa... Sino nagbigay ng sa- taning? Ba't nagmamadali? sa mga video na Palagay ko gabing-gabi na ang yan, mga ma'am, no? karapatan eh, walang taning. Ang sabi ko nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na ini-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa eroplano. Kung may Na reklamo alam kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man o may mga tao mga nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can Sa discuss anumang about it. pamamaraan, We can- basta maaresto mo. Parang ganun ang sinasabi As long as ko. there is reasonable force, we use reasonable force. And yun nga ang sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam yan, lecture yan ang force continuum. Yun ang basically force continuum is the one that mandates yung Yung force continuum mo palapad ng palawak. Sabi ko, di ba sabi mo, ang mission mo, arestuhin lang ang dating Pangulo. Bakit pati si E.S. Medialdea, si Attorney Delgra, hindi naman bahagi ng mission mo yon? Di ba escalation na to ng mission? Lumawak na lang ng lumawak. Pati yung iba, dinamay-damay na wala namang kinalaman doon. Inaresto na, kinaladkad na, tinakot na. Tama ba yon? nakita nyo naman, ma'am, si Attorney Delgra pa lang hinawakan ko, bigla nang pumasok na si Kitty. Lalo na siguro pag andyan sila at pinatayo na ang presidente at dahil Ako na sa naman, plane. General, sasabihin nyo sa akin, takot ka sa babae. Escalation of force lang, ma'am, ang tama lang namin. Tama Kahit lang sa na babae? yung appropriate force lang. Yung appropriate force lang. O delikado Hindi nga, naman si ma'am. PRRD yan Hindi naman yan ang mission order mo. Ang mission order mo si PRRD, hindi lahat ng kalakip na at kalapit niya. Anyway, ma'am, as I said, we'll just, kung may mga gustong magreklamo doon na sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatang pantao, we committed mistakes, let's... May edad na rin si Attorney Delgra. May sakit si E.S. Medialdea. Tignan mo naman yung nakaharap sa kanila. Kaya ba nilang pigilan kayong mga pulis na arestuhin si PRRD kung ninais ninyo? Tignan naman ninyo yung Yes, itsura. yes. Di ba, libo-libo yan Ang pinagmalaki pa, 7,000 ang handa.
Yes, ma'am. Actually, they actually were successful in preventing us from taking custody of the president for 10 hours. Nung inescalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming misyon. Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang kahit labo-labo yung kwento po ninyo. Magtiisan po tayo pero hindi talaga ako natutuwa dahil hindi nagsasabi ng totoo at iba-iba yung sagot. Napakahirap ng ganito. Dumating nga kayo. Hindi naman pala handa magsabi ng katotohanan. Punta na natin na yung hindi napunta nun dati, Prosecutor Fadulion, nabanggit ni Attorney Delgra yung Article 59. At sinabi ng DOJ, paulit-ulit, na the Rome Statute does not apply. Prosecutor Fadulion seems to think otherwise. Your March 12 certification repeated it not once but twice. And I'd like to know, when did you issue that certification which is dated March 12 but which you now say is a mistake? It was issued on March 12, 2025, Madam Chair. March 12, 2025, in the afternoon. So you issued it on March 12. Hindi ba dapat bago ma-aresto? No, ma'am. The certification is supposed to attest to the fact that the DOJ was there to ensure that the arrest of the former president was done without his rights being violated. We were there. We were personally present when the arrest Yes, was made. nakita namin sa video. Opo. So, ito pong certification ay pinagawa po dahil sa kakailanganin daw po ito sa pagdala kay former president or pag-receive sa kanya pagdating po doon sa Hague. That was the reason why Hindi namin maintindihan kasi March 12 na umaksyon yung DOJ samantalang sinasabi ni Secretary Remulla kanina na siya nag-order. Paano nagkaganon? Yung order nahuli pa sa March 12, yung aresto March 11. Let me clarify, Madam Chair. The certification is supposed to certify to the fact that the former president was arrested and his date of arrest was on March 11, 2025. Now, erroneously, it was indicated there as March 12, 2025. The certification that we will be presenting to you later was prepared in the afternoon of March 12 to certify and attest to the fact that the former president had in fact been arrested on March 11, 2025. And this was sent to Ambassador Lacanilao for the purpose of him presenting it when the president reached The Hague. Okay, we've read the March 12 certification. You cited Article 59 of the Rome Statute. Why did you cite it? We cited it, ma'am, because in the looking at the warrant of arrest as well as the diffusion notice, it made reference to certain provisions of Article 59 of the Rome Statute insofar as the things or matters that had to be attested to. So inilagay lang po namin yun para po makumpleto po or to, how would I say it, to cover all bases that all the requirements that were needed were actually complied with. Eh yung pala eh, mismo yung ating prosecutor, sinasabi yung Article 59 will apply. Bakit dinisregard ninyo, General Torre, nung isinisigaw ni Attorney Delgra yung Article 59? Parang sinabi ninyo na it does not apply, tuloy-tuloy pa rin kayo at binaliwala ninyo yung pakiusap niya yung Article 59. Ma'am, I always refer the legal issues to the DOJ. No, nandun ka na eh. Andun na si Attorney Delgra, nakikisuyo na yung Article 59 will apply. Ibig sabihin, magkaroon ng counsel, dalhin sa korte na Pilipino, at yung iba pang mga patakaran na nakasaad dun sa Article 59. Eh sinasabi na nga nung abogado, sinabi pati ng DOJ ngayon, eh bakit binaliwala mo? That is something that I cannot decide on at that time, ma'am, and the DOJ is there. I refer everything to them. I defer to their legal opinion. And the order has not changed. The order is still bring the president to the plane that will bring him to The Hague. So yung Article 59, hindi ninyo alam yon. Sa madaling sabi. I know that it is a legal question, ma'am. That's why I refer it to the DOJ. That's something that I will not decide upon. I don't see you referring to anyone. Nakita ko talagang sabi nga ninyo, diskarte na ninyo yon kasi nandun ka, ikaw yung lead officer. Eh di dapat desisyonan mo na. Eh wala ka namang sinasabi doon na talagang i-refer mo na natin sa DOJ. Hindi ka naman huminto ng ganon.
Basta tuloy-tuloy ka lang. Parang binaliwala mo nga yung sabing Article 59. Bakit ganun? There's no change in order at that time, ma'am. So the mission is still the same. Bring the president to The Hague through Madam that Chair. plane. Yes.